Sila po ayon sa mga talata ng Biblia, yung dinatna ng Panginoon Kristo na patay, unang bubuhaying mag-uli. At yung mga kay Kristo o kaanib sa kanyang iglesia na dinatnang buhay, isasama sila sa mga unang binuhay para sumalubong sa ating Panginoon Kristo doon sa alapaap. Ipinapapansin natin, nasa alapaap, wala dito sa lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong daigdig na ito. Kapatid Ramil, balikan natin yung talatang ginamit ng grupo ni Mr. Eliseo Soriano. Tutol ba tayo doon sa nakapaloob sa Apokalipsis 24 na talatang ginamit nila para palitawin na di umano mali yung ating paninindigan? Hindi tayo tutol. Naroon sa talata yun. Mabuti nga, basahin natin yung nasabing talata, kapatid na Michael. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Kung pag-uusapan po yung Apokalipsis 24 hanggang 5, wala naman tayong tutol. Talagang binanggit doon na yung mga maliligtas maghaharing kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon. Pero ang problema, ang pinupuna nila, yung ating paliwanag na doon daw sa alapaap, kasi binanggit nga natin na yung mga maliligtas pagbabalik ng Panginoon Kristo sasalubong sa kanya sa alapaap. Kaya paanong maninirahan sa lupa, ganong susunugin ito? Anong reaksyon natin doon? Sila ho nagkamali ng interpretasyon sa Biblia. Dahil sa ang ating pinagbabatayan, ito nga yung pinakabase doon sa sinabi mo na nandoon tayo sa alapaap. Itong nasa Tesalonica 4:16 hanggang 17. Balikan natin ang nasabing talata. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po yung termino ng Biblia, mga kaibigan, na ang sabi rito ay nasa alapaap, kasi pagbaba ng Panginoong Sukristo, sabi dito, bababa ang Panginoong Sukristo mula sa langit, tapos ang nangamatay na kay Kristo. At atin na ipiniliwanag ito sa maraming pagkakataon na yung kay Kristo, Mateo 16:18, mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, at yung mga nauna pa na mga tao ng Diyos, yung darat ng patay, una silang mabubuhay. At pagkatapos, yung dinatnang buhay ng mga taong kay Kristo, halimbawa, ngayon ang aktual na pagbabalik ng Panginoon Kristo, sila ba makakatikim pa ng unang kamatayan o pagkalagutang hininga? Hindi na, kasi parang kung kahit sa praktikalidad, darami pa trabaho ni Kristo at ng Diyos. Papatayin pagkatapos bubuhayin. Yung darat ng buhay na kay Kristo, ayon po sa Biblia, hindi na sila makakatikim ng unang kamatayan, sapagkat sa dahilang sila'y isasama sa mga unang binuhay na maguli, sasalubong sa Panginoong Hesus sa alapaap, at sila'y sa Panginoon magpakailanman. Yun ang nasa Biblia, alapaap . Siyempre, bababa yun. Pagkatapos sasalubong, doon maninirahan na sa bayang pangako ng Panginoon Diyos yung lahat ng mga taong maliligtas. Pero yung daratnan na hindi kay Kristo at yung mga nangamatay na hindi maliligtas, sila'y nasa libingan that time sa pagbaba ni Kristo. At saka yung mga dinatnang buhay na hindi maliligtas, sinunog yun. Itong lupa
Anong katunayan sa Biblia? Siguro basahin natin alang-alang doon sa mga hindi naman nakasubaybay doon sa mga nakarang episode natin, kapatid na Ramil. Ano bang tiyak na gagawin sa lupang ito na kasalukuyan natin tinutuntungan? Kasama yung apalit, ha? Oh, natural. Kasama yung Brazil. Oo. Di ba? Lalo pa at merong mga ngaral na mapakiapid sa kapwa lalaki. Anong gagawin sa lupang ito? Kasama yung lahat ng yon. May pinariringgan na naman kayo. Unahan natin, wala tayo binabanggit na si Mr. Eli Soriano yon. Pakinggan natin itong sinasabi ng Biblia, ikalawang Pedro 3:7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O ito sinasabi ng Biblia eh. Ang lupa at ang gawang nasa lupa masusunog. Pati yung mga bahagi ng kalangitan masusunog. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tama yung ating sinasabi. Tama yung aral na ating tinitindigan. Na sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo, talagang masusunog itong lupa at lahat ng hindi maliligtas. Yan ang sinasabi ng Biblia, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, halimbawa, araw ngayon, para masundan tayo ng mga sumusubaybay sa atin, ngayon halimbawa ang aktual na araw ng paghuhukom. Sa mismong araw na ito, mapupugnaw ang lupang ito at lahat ng natatanaw sa kalangitan at on the spot, magbibilang ng 1,000 years, kapatid na Ramil. Sa makatid, sa pagbaba ni Kristo, may pagsunog sa lupa at sa langit at lahat ng taong masama at yung mga maliligtas na patay, mabubuhay at yung maliligtas na darat ng buhay, sama-sama sila na sasalubong sa Panginoong Hesukristo sa alapaap. Yan ang pangyayari. At mula dyan, kung tawagin dyan, unang pagkabuhay na maguli, bibilang ng 1,000 taon. At pagkaraan ng 1,000 taon na yon, may magaganap pa rin, kapatid na Ramil. Pero unahin muna natin.